Magandang araw sa lahat. Ang ating tatalakayin naman sa araw na ito ay ang tungkol sa sektor ng industriya o tinatawag natin na sekundaryang sektor. Sana ay inyong pakinggan ang ating lecture para sa paksang ito. Atin munang alamin kung ano nga ba ang ating mga layunin sa sektor ng industriya. Una ay matatalakay natin ang kahulugan ng sektor ng industriya. Ikalawa ay nasusuri at naunawaan ang mga subsektor ng industriya, ang kahalagahan at ang mga suliranin nito. At nailalapat natin ang mga paksang natalakay sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Okay, dumako na tayo ngayon sa kahulugan ng sektor ng industriya at alam ko naman na kayo ay familiar na sa kahulugan nito na kung saan ito yung pangunahing layunin ng sektor na ito ay maiproseso. So yun yung keyword no, maiproseso. Ano yung ipoproseso? Yung mga hilaw na materyales upang makagawa or makabuo ng mga produkto na ginagamit nating mga tao. Kaya napakahalaga talaga na mayroong primaryang sektor o yung agrikultura kasi kung wala ito, mawawalan din ng saysay ang sektor ng industriya. Siyempre, dahil wala nang may poproseso or magagawa ng mga produkto. Tulad na lamang yung mga punong kahoy na nanggagaling sa subsektor ng agrikultura, yun yung paggugubat. Na kapag nagkaroon ng pagtutroso, ito naman ipoproseso ng industriya upang maging ganap na mga kagamitan na ating ginagamit tulad ng cabinet, upuan, na gawa sa kahoy at yung mga papel na ginagamit natin. So ayan, kung mayroong subsektor ng agrikultura, syempre meron ding subsektor ang industriya. Mayroon ding apat. Yung una ay ang pagmimina o mining, pagmamanufaktura o manufacturing, construction at ang utilities. Iisa-isayin natin ang mga ito. Unahin natin ang pagmimina o yung mining. Sa pagmimina, dito nagkakaroon ng pagkuha at pagpoproseso ng mga yamang mineral tulad ng metal, di-metal o enerhiya upang gawing tapos sa produkto o kabahagi ng isang yaring kalakal. So ano-ano ba ang mga halimbawa nitong yamang mineral ito? Unahin natin dito sa may metal. Sa metal, syempre, alam ko naman na aware din kayo na mayroong mga minahan ng ginto, pilak, bakal, tanso at iba pa. So nagkakaroon ng pagpoproseso. So kaya ito nagsisilbing or ito ay kabahagi ng sektor ng industriya dahil nagkakaroon ng pagpoproseso. Tulad na lamang yung sa ginto, kapag prinoseso ito, ginagawa itong mga alahas tulad ng mga hikaw, singsing at iba pa. Yung another example naman yung pilak na pinoproseso para makagawa ng mga barya at iba pang mga kasangkapan tulad sa pagluluto at yung mga utensils na tinatawag. At syempre, yung mga tanso naman, ginagawa itong mga electrical wires at conductors. Okay, dito naman sa di-metal. Example na lamang yung mga limestone at yung marmol. Okay, kung saan ang limestone, ito ay ginagawang mga semento sa pagkokonstruksyon. At yung marmol naman ay ginagamit sa paggawa ng mga tiles at yung mga structures tulad ng mga estatwa. Okay? Tapos yung enerhiya, syempre, ito yung mga katulad ng mga natural gas, yung mga langis na ginagamit din sa mga pagluluto o pagpapatakbo ng mga power plants at mga fuels sa iba't ibang uri ng ating sasakyan. Tayo naman ay dumako sa pagmamanufaktura o manufacturing, na kung saan ito ay tumutukoy sa paggawa ng mga produkto sa pamamagitan ng manual labor o ng mga makina. Alam naman natin na kapag manual, ito yung mano-mano na gamit lang ang kamay ng mga manggagawa o gumagamit lamang ng tradisyonal na pamamaraan sa paggawa. At kapag makina, mayroong mga iba't ibang makinarya o machine na mas makakatulong para mas mapadali ang pagpoproduce ng mga produkto. So nagkakaroon din ng physical o chemical na transformasyon ang mga material o bahagi nito sa pagbuo ng mga bagong produkto. So maraming mga pabrika tulad ng mga bag, basket, damit, sapatos at iba pa at yung mga ginagamitan ng mga chemical tulad na lamang yung ating mga kinakain like yung mga processed foods, yung tinapay, soft drinks, yung noodles, delata
at marami pang iba na mayroong mga iba't ibang industriya nito. Okay, yung sa construction naman o construction, na dito tumutukoy yung pagtatayo ng mga iba't ibang infrastruktura tulad ng mga gusali at iba pang mga land improvements. Example, yung mga kalsada, tulay, at yung iba pang mga pinapagawa na mga proyekto ng ating pamahalaan. Kahit din yung pagtatayo ng mga condominiums, mga subdivisions, at yung mga pabahay, even yung highway projects tulad ng Skyway dun sa Metro Manila. At di ba, nakakatuwang isipin na dahil sa Skyway na yon na pakinggan niyo na ba yun or nadaanan niyo na ba yun, yung Skyway? Kasi dahil doon sa Skyway na yon ay napapabilis na yung paglalakbay o yung pagpunta sa gusto mong puntahan. Example, kapag ikaw ay galing sa Bulacan tapos gusto mong pumunta sa Laguna, kapag dumaan ka doon sa Skyway na yon, siguro mga 2 hours lang, andun ka na sa Laguna. Unlike kapag, di ba sa EDSA, dadaan, aabutin ka ng halos 4 to 5 hours kasi nga sobrang traffic. So halimbawa naman ng mga manggagawa rito sa construction ay yung mga construction workers. At imagine na kung hindi dahil sa kanila ay hindi magkakaroon nitong mga natapos ng mga iba't ibang infrastruktura. Yun nga lang nakakalungkot isipin no na hindi stable yung kanilang trabaho at napakaliit ng kanilang mga kinikita. Tapos contractual na kung saan kapag halimbawa natapos na yung kontrata, for example, hanggang 6 months lang, tapos na. Ibig sabihin wala na siyang trabaho at maghahanap na ulit ng panibago. Okay, at dito sa pinakahuling subsector ng industriya ay ang tinatawag naman na utilities. Sa utilities, dito naman tumutukoy yung binubuo ng mga kumpanyang ang pangunahing layunin ay matugunan yung pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng tubig, kuryente at gas. So bakit ba siya part ng sektor ng industriya? Doon pa lamang sa kahulugan ng industriya, di ba yung sinasabi ko nga na keyword, yung nagpoproseso. So nagkakaroon din ng pagpoproseso dito sa mga ibinibigay ng mga kumpanyang ito. So halimbawa yung Maynilad o yung Manila Water. So nagpoproseso sa tubig, yung mga tubig na mula doon sa ilog o sa mga dam ay kailangang dumaan doon sa tinatawag na filtration upang malinisan at maging ligtas ito sa tao, lalo na kapag ito ay ating iinumin. And then yung sa kuryente, tulad ng Meralco, gumagamit ito ng iba't ibang mga energy, di ba sa science nyo, halimbawa yung renewable energy, at syempre, yung solar energy na nanggagaling sa araw. At gumagamit din ng mga iba't ibang planta tulad ng hydroelectric power plant, yung geothermal, yung nuclear power plant na nakakatulong para sa pagko-convert at makagawa or makapag-produce ng kuryente. Bako naman tayo ngayon sa mga uri ng industriya ayon sa laki. So titingnan lang natin dito yung dami ng mga manggagawa at doon mapapabilang kung anong klaseng industriya. So yung una ay cottage industry o micro industry na hindi hihigit sa 100 manggagawa. So karaniwan, ito lamang yung mga maliliit na lugar lamang ang sakop ng mga operasyon nito. At yung kanilang ginagawang produkto ay gawang kamay lang o yung mga handmade products. So tulad na lamang yung mga pagawaan ng basket, pagawaan ng mga walis or walis tampo at marami pa. And then small and medium scale industry naman ay hindi hihigit sa 100 hanggang 200 na manggagawa. At dito, gumagamit na rin sila ng mga payak na makinarya sa pag-proseso ng mga. At ang pinakahuli naman ay ang large-scale industry. Ito na yung mga malalaking kumpanya o yung mga malalaking pabrika na binubuo naman na higit sa 200 o 200 ng mga manggagawa or lagpas pa. Yan, gumagamit sila ng mga malalaki at yung komplikadong makinarya para sa pag-proseso ng mga produkto at kailangan ng mga malalaking lugar para sa produksyon tulad ng planta o pabrika. Narito ang kahalagahan ng industriya. So una ay gumagawa ng produktong may bagong ani, hugis at halaga. So tulad sa mga entrepreneur na dapat ay maging innovative at nakakapag-create ng mga bagong ideya
kung papaano ba mas mapapaganda yung produkto na gagawin para mas ito ay tangkilikin ng mga consumer o yung mga mamimili. Ikalawa, nagbibigay ng yan. Kung hindi man sa sektor ng agrikultura at sa sektor ng paglilingkod, karaniwan din sa mga Pilipino ay nasa sektor ng industriya tulad na lamang sa mga pabrika. Pamilihan ng mga tapos na produkto, ayan, yung mga halimbawa ng mga tapos na mga produkto, yan yung mga supermarket, yung mga mall at iba pa. And then, syempre, nagpapasok ng dolyar sa bansa dahil yung ating mga produkto na nagawa sa sektor ng industriya, ito rin ay ini-export din natin sa ibang bansa. At nakakatulong syempre ang dolyar upang mapalago ang ating ekonomiya. Dumako naman tayo dito sa mga suliranin na sektor ng industriya. Kung sa agrikultura may mga suliranin, syempre dito rin po sa sektor ng industriya ay meron din. So tingnan natin yung mga suliranin at yung epekto. Una ay kawalan ng malaking kapital upang isusan ang pangangailangan sa produksyon. So lalo na yung mga maliliit na mga industriya na kung saan kapag kulang yung kanilang puhunan, ay ang mangyayari nito, kakaunti lamang yung mga produkto na mapoproduce at posible na magkaroon ng pagtaas ng presyo doon sa produkto na kanilang tinipag. And then ikalawa naman yung tinatawag na mga white elephant projects. So ano-ano kaya itong mga white elephant projects? So tumutukoy ito sa mga yung proyekto ng pamahalaan na nagawa pero hindi naman napapakinabangan ng bawat mamamayan. So ano kaya yung mga halimbawa nito? Example, nagpagawa ng tulay pero yung tulay naman na yun ay hindi naman napakinabangan, hindi naman nagamit. Dahil posible na ayun yung sa epekto niya maaaring makapinsala sa mamamayan o kaya sa ating kapaligiran. Sayang lang, di ba, yung budget na ipinagawa dito. So maliban doon sa tulay, pwede rin po yung mga napagawa ng mga subdivision o mga pabahay para sana materhan nating mga mahihirap pero hindi ito napakinabangan o hindi rin ito. Kagaya na lamang doon sa Rizal na nagpagawa ng mga pabahay pero hindi siya natirhan dahil mayroong mga iba't ibang kadahilanan. Tapos yung Bataan Nuclear Power Plant, no, nabalitaan yun no, na talagang isinusulong ng iba na dapat sana magamit na ito dahil ito ay makakapag-produce ng kuryente at ang kagandahan nito ay mapapababa yung singil ng ating kuryente. Kaso yun nga lang, ito ay kasalukuyan na tinigil pa rin yung operasyon na ito dahil din sa iba't ibang mga dahilan tulad na lamang na maaaring makasama ito sa ating kapaligiran o sa kapaligiran doon sa Bataan at yung mga nakatira doon. At may mga sinasabi pa nga na yung sa fault line, no, doon din yung may fault line na kung saan kapag nagkaroon ng the big one, syempre malaking mapipinsala dito yung mga mamamayan na nakatira. Kahit din nga dito sa San Jose del Monte, Bulacan, bahagi rin tayo ng fault line. Kaya sana wag naman mangyari no na kapag dumating yung the big one, yun po yung malakas na paglindol, pero yun sana hindi po ito mangyari. Okay? And then ayun kung titingnan natin no, sayang yung proyekto na naipagawa dahil syempre napakalaking budget yung ipinagawa rito pero hindi naman ito mapapakinabangan. And then another one is yung kakulangan sa ilaw na materyales. Yun, kaya napakahalaga dapat no ng ipinapahalagahan natin yung sektor ng agrikultura dahil doon nagmumula yung mga ilaw na materyales na kapag halimbawa nagkaroon ng kakulangan, ang mangyari naman nito ay magbabawas ng produkto o ng produksyon yung sa industriya na kung saan ay magtataas ng presyo. Dahil nga, kulang yung ilaw ng materyales or posible rin na mahal yung mga ilaw ng materyales kaya magtataas din ng presyo ng mga produkto yung sa sektor ng industriya. And the next naman, yung last ay yung malayang pagpasok ng mga murang produkto sa ibang bansa dahil sa tinatawag na import nabubulol ako. Okay, import liberalization. So itong tinatawag na import liberalization na ito, so ito yung nagkaroon ng kasunduan yung iba't ibang mga bansa na kung saan ay pinapayagan na magkaroon ng pakikipagkalakalan. Yan, pag-i-import, pag-i-export sa iba't ibang bansa.
ang isa sa mga kasunduan din kasi nito ay yung magkaroon lamang ng murang mga tax o yung tinatawag na taripa. Kaya ang nangyari dito ay kapag mura yung mga produkto, kagaya na lamang yung mga produkto na galing sa China, di ba, tataas yung demand, mas tatangkilikin yung mga produkto na yun at hindi matatangkilik yung mga lokal na produkto na ang pwedeng maging epekto nito ay magsasara yung mga lokal na industriya dito sa ating bansa at ang masaklap pa ay mawawala ng trabaho o hanap buhay ang maraming mga mamamayang Pilipino. Narito naman ang mga sangay ng pamahalaan na tumutulong sa sektor ng industriya. Ayan, so mayroong apat, DTI, alam niyo na yan, yung Department of Trade and Industry, na gumagabay sa mga mangangalakal sa pagtatag negosyo. Next, Board of Investments or BOI na tumutulong sa mga nagsisimulang industriya at humihikayat sa mga dayuhang pamumuhunan na magnegosyo sa bansa. So bakit kaya inihikayat ng ating pamahalaan yung mga foreigner na mamuhunan dito sa ating bansa? Siyempre, doon pa lamang din sa kahalagahan ng industriya, nagpapasok ng dolyar upang kumita yung ating bansa at makatulong ito sa ating ekonomiya. And then Philippine Economic Zone Authority or PEZA na tumutulong sa mga mamumuhunan na maghanap ng lugar upang pagtayuan ng negosyo. At ang huli, yung SEC o yung Securities and Exchange Commission na nagtatala na nagre-rehistro sa mga kumpanya sa bansa. So napaka-importante na dapat rehistrado sila para maging legitimate or maging legal sa pag-ooperate ng kanilang mga pabrika o yung kanilang mga kumpanya. Yung mga patakaran at batas sa sektor ng industriya. World Trade Organization or WTO na nagbibigay ng kakayahan sa Pilipinas na makipagkalakalan sa ibang bansa. So miyembro dito ang bansang Pilipinas na kapag mga miyembro dito sa WTO, isa sa mga kasunduan dito ay yung pagpapataw lamang ng mababang taripa. Yung taripa, ito yung mga tax na isinisingil kapag nangangalakal sa mga produkto. Example, yung import duties tax at yung mga export duties tax. Ayan, kaya ang nangyari, nagiging mura yung mga produkto na ikinakalakal. And then yung Republic Act number 9501, yung Magna Carta for Small and Medium Enterprises, yan, tinutulungan dito yung mga may maliliit at may katamtamang laking industriya, lalo na sa mga pook rural o sa mga probinsya. And then yung RA number 8762 o yung Retail Trade Liberalization Act na binuksan sa mga dayuhang namumuhunan at mga korporasyon ang kalakal or kalakalang pagkatingi. So, kaya mayroong mga department store, di ba? Mayroong mga malls, yun yung example nito. And then, Science and Technology Agenda for National Development or STAND na pagtuklas ng mga bagong kaalaman sa teknolohiya at produksyon sa Pilipinas. So napakahalaga rin nitong ahensya na ito upang mas magkaroon ng kaalaman para sa pagpoproduce ng mga produkto sa ating bansa.